Bigyan mo ako ng mga M&M na chocolate na heart na malaki, na may mga maliit na green at pula, na may picture ni Inday Sara. Kung alam ko lang na mambubudol pala itong Marcos Jr., tinapon ko na lang, hindi ko na lang kinain. Okay lang dyan, nilunok mo naman siya. Yeah. Oh, so yun. Oo nga. So, si Ate Claire, in-interview muna niya si National Drug Addict. Yeah. Habang ako naman, nag-uusap kami sa kabilang room ni National Drug Pusher. Drug Pusher. Oh, kasi palagi na nandun si Drug Pusher at si Drug Addict. Ito si Marcos Jr. at si Lisa Satanas. Remember that. I was still hopeful that they could be mended one way or the other. But I was proven wrong because yun na nga, ngayon ko lang nalaman, ngayon lang napatunayan na wala ka naman talagang maaasahan sa isang drug addict at drug pusher. Yeah. Basta drug addict at drug pusher ang lumalapit sa iyo, umatras ka na. Huwag ka nang makipagkaibigan, take it from me. Correct. Marcos Jr. is a drug addict, Lisa Marcos is a drug pusher. You cannot treasure any kind of relationship with that kind of people. Okay, pero kung si Ate Reaction TV PH po, welcome back sa ating channel mga ka-reaction. Ito, magre-react po tayo sa maraming mga usapin ngayon patungkol sa mga ginagawa ni Tambaluslos, ni Marcos Jr. at marami pa pong iba. So bago po tayo magpatuloy dun sa 2025 national budget na alam nyo na, marami po kasing usap-usapan ngayon na talagang minamadali po ni Tambaluslos, katulad ng sinabi ni Stella Kimbo na talagang dapat madaliin ang pagpasa ng budget kasi atat na itong mga kongresista. Atat na po silang magbigay ng tulong sa kanilang mga constituent o mga nasasakupan na mga inayupak. Okay. So, ito po, katulad po ng sinabi natin kanina, minamadali po ng Kamara, de Representante, ang pagpasa nitong 2025 national budget na nagkakalaga ng umigit kumulang na nanakawin lang. So, bago po tayo magpatuloy sa ating usapin patungkol dito sa national budget, pakinggan muna natin si Atty. Glenn Chong tsaka si Madam Marlica. Tapos, that was 2017, di ba? November yun. First, personal appearance. Personal appearance namin sa isa't isa. Yeah. Tapos 2018, nagkita ulit tayo bago pinatay si Richard. Sa opisina ni Bangag. Sa opisina ni Bangag sa Sunset. Kasi in-invite ka din. Nandun ako palagi. Sa electoral protest. Oo, nagjo-duty ako doon. Electoral protest. Nagjo-duty ako doon sa building sa Sunset Building yun, di ba? Yeah. Along Rojas Boulevard. Tapos dumating to si Ate Claire, in-interview muna niya si National Drug Addict. Yeah. Habang ako naman, nag-uusap kami sa kabilang room ni National Drug Pusher. Drug Pusher. Kasi palagi na nandun si Drug Pusher at si Drug Addict. Ito si Marcos Jr. at si Lisa Satanas. Okay. That bitch. Yes. Grabe, no? Tawagin natin siya for so, what she truly is. Doon na nagsimula ang aming pakikilaban talaga. Tapos nagkita ulit tayo nung kampanya na, di ba? 2019. 2019. Ay, hindi. Nagkita ulit tayo 2019 bago yung kampanya. Then after that, yung kampanya na binigyan mo ako ng mga M&M na chocolate na heart na malaki, na may mga maliit na green at pula, na may picture ni Inday Sara. Kung alam ko lang na mambubudol pala itong Marcos Jr., tinapon ko na lang, hindi ko na lang kinain. Okay lang dyan, nilunok mo naman siya. Yeah. So yun. Oo nga pala. Sige. Anong next question mo? Ano ang first impression mo kay Maharlika? Alam ko nung nakita ko sa Ate Claire, I know that I have a very dependable friend. Yun. Yung nakita ko, I know that I have a very dependable friend. So yun ang first impression mo? A friend that will never betray me. Hindi tulad ni Marcos Jr., hindi tulad ni Lisa Satanas, kidnapper, kung ano pa. Basta ER. So, ano naman ang pagkakakilala mo kay Maharlika? Ngayong kilala mo na siya? Ano ang pagkakakilala mo sa Good question. Ngayong kilala ko na siya. Anong pagkakakilala mo? Kanina first impression lang. Okay. It can be wrong, diba? It can be wrong. No. So ngayon ang wait. So, hindi ko po masisi ang mga tao na ito, si Atty. Glenn Chong tsaka si Maharlika,
na talagang nasaktan po sila sa ginawa ng Marcos administration dahil po sa mga pangako nilang bagong Pilipinas, walang yan, naging bordelo eh. Naging naging mahirap na Pilipinas ang nangyari po, mga minamalong kababayan. Na lalo po tayong nababaon sa utang. Sabi nga ni Attorney, i-quote ko lang yung sinabi ni Attorney Rodriguez na kalahati po, halimbawa, ang proposed budget ngayon ng 2025 is 6 trillion. Usapan po dito trillion, hindi billion. So yung kalahati po ng 6 trillion ay utang. Yan ay babayaran, siguro hindi na tayo magbabayad na, yung mga anak natin, mga kapuapuan natin. Dahil po yan utang ng mga inayupak na to, utang ng utang, ang magbabayad po yung mga saling lahi na ng mga Pilipino. Hoy, ano ba yan? Ito po ang sinasabi natin dito. Talagang nagpapasasa itong mga politician na to. Isipin po ninyo bago po natin ipagpatuloy itong video, bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, huwag mo naman kalimutan pindutin ang subscribe button at i-like po ang video na ito upang lalong mag-viral, no? Upang lalong kumalat. Ngayon, kung ayaw mo po itong video na ito, paki-like din. So, ito pong si Attorney Glenn Chong, tsaka si Maharlika, at maraming milyong Pilipino pa ang nabudol. Ngayon, inahanap po nila yung mga pangako ng mga Marcoses. Example lamang, yung pangako niyang ipagpapatuloy niya ang nasimulan ng ating Pangulong Duterte, ang inayupak, hininto niya lahat ng proyekto dyan sa Mindanao at dyan sa Visayas. Kaya naman ang ating Madam Inday Sara talagang nasaktan din, sabi niya, never again. Biglang nag-dilawan, tonong dilawan ng ating Madam Inday Sara. Hindi naman po dilawan na ang mga dilawan, alam naman natin, ang kasabwat na ni Marcos Jr. yan, katulad ni Trililing. Hindi ko po sinabing si Trililing at si Marcos Jr. ay magkaibigan. May tinatawag po silang compromise agreement ang mga inayupak. Ang compromise agreement, itong pinalaya itong si Jonel. O ngayon, tahimik, pati itong Risa Ontiveros na ito, tahimik. Balita ko nga, si Risa Ontiveros, unverified po ito, Madam Risa Ontiveros, correct me if I'm wrong, sa comment section. Totoo ba? Yan. Totoo ba na may dalawa kang malapit na kamag-anak na inappoint ni Marcos Jr. dyan sa kanyang tinatawag nating kural? Tinatawag ko po itong kural ng mga baboy. Sabi nga, ang isang baboy, kahit paliguan mo ng paliguan, baboy pa rin. Wala po, kayo po ang nagsabi niyan. Hindi ko sinabing baboy si Romualdez. Wala po ako sinabing mukhang lechon si Romualdez. Wala. Kayo po ang nagsabi niyan, kaya labas ako dyan. Kaya itong mga pera na gustong i-release, mantakin mo 500 billion plus ang nirelease para sa ayuda ng mga inayupak ng mga kongresista na yan. Nakarating ba ang ayuda sa mga constituent ninyo? 500 billion, bibigyan na lang ng tigis sa 1 billion. Hindi ko po sinabi ano lang to, hypothetical lang to. Bibigyan na lang ng tigis sa 1 billion ng mga kongresista at saka mga senador. 300 plus 24, 324 billion. So sa 500 billion may natitira pang 16 billion. Yung 16 billion hindi ko po alam, pero hindi ko po sinabing nagbigay siya ng tigis sa 1 billion sa mga kongresista na ngayon ay tahimik na mga inayupak. Hindi ko po sinabing mga korap, pero tignan ninyo, hindi sila nagsasalita sa kanilang among ngagba. Tuloy po natin itong video, interesting po itong video na ito. Subscribe ka naman, ka-reaction. Reaction. Kilala mo. Pwede ba I was never isulat mo wrong. na sa papel? I was never wrong in my impression. Kaya nga, sige, Na- perfect ka na. Atibay mo, girl. Pagkakilala mo. Ano pagkakakilala mo sa kanya? Sanali lang, hindi pa ako natapos. Okay. Hindi naman kasi question na. Ina-arbor mo naman yung time ko,
May 2 minutes siya. May 2 minutes siya. Huwag mong nanakawin yung time niya para si Marcos. Di ba sinabi ni Cayetano? Huwag mong nanakawin yung time ko. Sabi ni Cayetano kay Marcos. Hindi ko alam yan Okay, kasi, go. hindi ko alam kasi hindi ako mahilig sa politics. Disclaimer, sabihin mo, hindi ako mahilig sa Isa pa tong Cayetano na to, ang inayupak na yan, nakikipag-birthday sa mga magnanakaw, nakikipag-party sa mga kawatan. Bilib na bilib pa naman ako sa kanya eh. Walang ya, tinalikuran ng Pangulong Duterte ng inayupak. Uy, Cayetano, asan yung 10,000? Budol ka rin pala eh. Ngayon, nakikita na po natin ang mga tunay na gustong magmahal sa ating inang bayan. At hindi kasama dyan si Cayetano 10,000. Itong Cayetano na to, Cayetano, hindi na ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Bilib na bilib pa naman ako sa'yo eh. Alam mo, kung nung nakikipaglaban ka dyan sa Marcos Jr. niyan bilang vice-presidente, ang galing mo. Ang galing mo, Teng. Ang galing mong umarangkada. Napabilib mo lahat ng mga tao. Ngayon pala, isa ka rin. Hindi ko po sinabing isa rin siya sa mga nag-aadik-adik Ang sinabi ko, isa ka rin sa mga umaten sa birthday. So, tuloy po natin, Cayetano. Kiss ka na. Reaction, 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 reaction. Hindi, totoo, wala naman talaga Wala akong alam. Anong wala ka alam? Binanggit mo pa yung kamag-anak niya. Hindi, disclaimer. Hindi, pero hindi niya alam kung Wala anong akong paalam-alam. Ang tuloy na muna. Ang Okay, kanyang go. alam mga kababayan, beauty-beauty lang yan. Beauty lang. beauty Kembot, lang. kembot. Kembot, Wala. ganun. Okay. Okay, go. Saan na ba tayo? AG. Ang sinabi ko, ang impression ko kay Ate Claire is that she is a dependable friend. Yes. Someone who will not betray me or my cause. And I am proven right after all these years. Kasi, di ba nakita ninyo mga kababayan, nakita naman natin yun na una siyang lumabas laban kay Marcos. Yeah. At kay Lisa Marcos. Pero hindi muna ako lumabas, di ba? It Yes. took me more than a year. Pero hindi kami nag-away all that time. We were actually talking to each other. Ina-advise ko siya na kung ako, don't burn all your bridges, di ba? Yun, Yeah. Clear? And these people around me, these people na nandito ngayon, I will treasure their friendship forever. Thank you, brother. Amen. Kasi hindi yan sila mga bangag. Hindi yan sila mga drug pusher. I can lay my life for Hindi them. kami, bali yata to eh. Wait. Ayan ka na naman. You stole my time. Okay, go, brother. I can lay my life for each and every one of them here. Wow. Because alam ko, tunay na kaibigan sila. They will not betray me or my cause. Yeah. Pero Yeah, itong that's nandyan true, sa Malacanang nakaupo, dapat itapon natin sa Pasig River. Itapon! Rally daw to, rally sabi niya. Siyempre, magrarally din tayo, no? Alam mo, mga kababayan, thank you so much for being there, for Ate Claire, and for our country. Thank you. Kahit nandito kami, we're celebrating her birthday and we have every right to celebrate that tonight. For 2 weeks Our now. heart goes out to every Filipino out there in the streets, Yeah. working to bring the government of Marcos down because anyway, he does not have the right to power. Yeah. Minanipulan niya yung kanyang eleksyon and dyan tayo magsisimula. Wala kang karapatan dyan, Marcos. Lumayas ka. Yes. Thank you, brother. Okay. Next question. Wala kang karapatan. Back to you, Maharlika. Ikaw, next question. Ano next? May tanong ka pa kanina. Naubusan ka na, no? Wala na akong tanong. Loading. Yun lang ang tanong ko. So, Naubos ka na, tamimi ka kay attorney, no? so pwede mo ba Sandali. tagalogin yung iba English kasi hindi ko maintindihan? Ayusin mo yung paghawak ng microphone. Ayusin mo yung Parang microphone. iba na Parang ang iba yung hawak. hawakan mo. Iba na hinahawakan mo, ha? Virtual yung microphone. Parang Virtual. Parang Wala mo, tinitwist mo na, ha? Well, thank you so much sa lahat. Attorney Glenn, sa lahat ng mga palangga ko nanonood. So, dito po mga minamahal kong kababayan, nakita po natin ang explanation ni Attorney Glenn Chong na wag tayong magtitiwala sa isang drug addict. Wag tayong magtitiwala sa isang drug pusher. At wag tayong maniniwala sa mga bangag. Kaya dito, masakit po ang pinagdaraanan ngayon, lahat ng mga nabudol. At nagpapasalamat ako, hindi tayo isa doon. Pero kasama na natin sila ngayon sa laban upang masabi sa mga taong bayan na lumulubog po ang ating bansa. Lumulubog po ang ating bayan sa utang.
Utang ng ina. Tingnan nyo po ha. Uutang, ito po, papakita ko po sa inyo ha. Papakita ko sa inyo para wala na mga, walang sinasabi nilang bulahan. Ito po. Yan. Mantakin mo, unverified po ito, unverified ha. Marcos Jr., Tambaluslos, Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, one day lang naubos nila ang 1.2 billion ha. PBBM BPSP delivers a whopping 1.2 billion in government services, cash aid to 250 Dabaweños. Alam nyo, Tambaluslos, Marcos Jr., kung nangangarap ka na yung 250 million na 250,000 Dabaweños ay makukuha mo dyan sa kalahating kilong bigas mo. Papakita ko po sa kanyo, ha? Ayan, oh. Ayan. Ang lupit. Ha? Siguro, magaling silang, magaling silang gramo-gramo na lang po yung bigas ngayon. Nakita nyo po yung bigas? Tigda 2 kilo ba to? 1 kilo? Gramo-gramo na lang, 1,000 grams na lang yung bigas ngayon. Tapos nakasulat doon yung pangalan ng inayupak na Romualdez Rice. Bakit? Sa'yo ba yan? Ikaw ba ang nagbigay? Tanong po yan ha. Honorable House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kagalang-galang. Sa'yo po ba nang galing ang perang pinamimigay mo? Bakit nandyan ang pangalan mo? Ayaw ko naman sabihin makapalang mukha mo. Ayaw ko naman sabihin magnanakaw ka. Ayaw ko naman sabihin mambubudol kayo. O, sila po ang lahat na nagsabi niyan, hindi ako ha. Alam mo, Tambaluslos ha, alam mo, itong ginagawa ninyo sa bayan natin, hindi ba kayo kinikilabutan? Yung mga pansariling interest ninyo, hindi pa ba sapat sa inyo na mayaman na kayo? Ha? Hindi pa ba sapat sa inyo na nakasakay kayo sa mga sports car, kumakain kayo ng masasarap na pagkain, nakatira kayo sa magagarang bahay, nakahiga kayo sa malambot na kama? Kayong mga inayupak, itong mga kababayan natin naghihirap ha, lalo ninyong pinahihirapan, lalo ninyong pinapasakitan ang buhay ng taong bayan. Ha? Isipin mo, 1.2 billion in just one day? Okay. Kung mali po itong nakapost na to, inaanyahan ko po kayo, mag-comment sa comment section at if correct this post, if this post is false, unverified po ito. Ito'y base lamang sa ating mga nakikita sa social media at nagre-react po tayo. Ngayon, puntahan po natin yung tinatawag nilang 6 plus trillion. Kung 6 plus trillion at kukuha na naman ang Marcos Jr. ng 500 billion para sa ayuda para sa mga kongresista. Lagi niyang inaayudaan ng mga kongresista upang manahimik at yan, nagtitipon-tipon naman sila. Sinasabi ko po, binibigyan niya ng ayuda itong mga kongresista para may pamigay sa kanilang mga constituent. Ngayon, kaya naman pala itong mga kongresista nito, ang tatapang! Ang tatapang sa mga tinatawag nilang, ano bang tawag doon? Yung disallowance ni Madam Inday Sara na nagkakaalaga ng 125 million na mga inayupak, isang araw lang 1.2 billion. 11 days daw ginastos ni Madam Inday Sara yung 125 million. Ano po considering 125 million sa gobyerno, napakakonti po nun. Kung kikilos po si Madam Inday Sara upang wasakin ang impluensya ng mga makakaliwang grupo sa mga kabataan, napakakonti po ng 125 million. Ito namang mga kongresistang mga komunista na to, hindi ko alam kung tumanggap din sila dun sa tinatawag nilang ayuda. Mantakin mo si Trililing, umahabol ng Caloocan Mayor. Hoy, Trililing, congratulations, mananalo ka daw. Mananalo ka daw kung umabol ka na lang ng halimbawa, ano ba yun? Yung organisasyon dyan sa homeowners, yan, President homeowners, palagay ko, pwede ka pa dyan. Mantakin mo, mga minamahal kong kababayan, wala silang ginawa kundi ang pabagsakin. Ito, isa pa itong si Eddie
di sila, hindi, si Benny Abante. Si Benny Abante, inaanyayahan daw, babalikan ko lang, inaanyayahan ng Pangulong Duterte na dumalo sa pinagsasabi ni former Mabilog. Ngayon, kwadrado na. O, mantakin po ninyo yun. Ito yung mga komentaryo lang at reaction sa mga nangyayari sa ating bayan na sinabi po ni Marcos Jr. Kaya po lumubog, nagkaroon ng massive flooding sa lahat ng dako ng apektado sa bansang Pilipinas. Binangga daw po ng barko yung flood control na tinayo, kaya yun, lubog. Walang niya, konkreto, solidong konkreto yan. Binangga ng barko na sira. Ano yan, sandbag? Walang yan naman, Marcos Jr., niloloko mo yata kami. Ha? Niloloko mo yata yung mga nabudol mo, Kaya mga minamahal kong kababayan, gumising na po tayo. Kung magpapatuloy po na ganito, hindi ko po sinabing mag-alsa tayo, magwelga tayo, sumama tayo dun sa mga pasikat na mga NPA. Wag po kayong sasama sa mga yan. Ang sinasabi ko po dito, kapag naramdaman na po ng mga nakaupo dyan, katulad ni marami dyan, mga nakaupo, mga tahimik na ngayon, si Jinggoy Estrada. Lagyan po si Jinggoy Estrada ng ratings out of 10. Ilan po siya? Paki-comment po dyan sa comment section, Jinggoy, 10 out of 10. Kung 10 out of 10 po sa inyo, o kaya Jinggoy, negative 10 out of 10. Buwan ka ng ina. Talaga pong magagaling po yung mga, yan si Madam Inday Sara. Ito. Sasabihin ko po sa inyo, sekreto po ito. Pinasyalan po niya si former President Leni Robredo. Alam niyo po kung bakit? Kasi si former President Leni Robredo, binudol din siya ng mga kasamaan niya dyan sa LP. Akala ko po, ang mambubudol ay yung bagong Pilipinas, bangag na ba? Bangag silang lahat. Buwan ang inang yan. Isipin po ninyo, mantakin ninyo mga minamahal kong kababayan. Mantakin po ninyo, mantakin ninyo. Diyan pala sa mga kasamaan ni BP Leni Robredo, ay marami rin mambubudol. Kaya sabi ni BP Leni Robredo, bahala na kayo dyan sa national. Dito na lang ako sa Naga. Ang mga kababayan ko na lang ang aking paglingkuran. Palakpakan po natin. Kaya naman si BP Leni Robredo, nung panahon ng kanyang kasama niya si Triling, kaya sabi ni Triling, doon sa kanyang post, bakit ka nakipagkita dyan? Hindi mo ba nakalimutan mo na ba yung nakaraan, Triling? Wala nang naniniwala sa'yo. Kasi kung meron pang naniniwala sa'yo, Triling, itong si Triling, tsaka itong si Pangilinan, wala na po. Warak na po ang kanilang mga relasyon yan. Tanungin ko kayo, nandiyan ba si Triling doon sa Liberal Party announcement na in-announce si Pangilinan ang kanilang magiging senador? Wala po siya dyan. Sana, senador din si Triling. Kaya lang, siguro, pondo. Hindi ko alam sinong popondo sa kanya dyan sa Caloocan, no? Siguro, ang popondo dyan, alam nyo na. Di ba? Itong si Pangilinan, mayaman yan, asawa niyan, talagang billion-trilyonaryo si Sharon Cuneta, balita ko, wala din dyan si Risa Ontivirus. Kasi po, itong si Lisa Ontivirus, mga minamahal kong kababayan, balita ko, correct me if I'm wrong, madam, meron ka raw dalawang pamilya na malapit na in-appoint ni Marcos Jr. sa kanyang gabinete, kaya medyo sweet smile ka na lang sa mga nangyayaring nakawan. At hindi mo tinigilan na kausapin itong isang Chinese girl na lumaki sa farm. Isa pa itong si Jinggoy Estrada, kung magtanong malupitan. Kung espiya si Alice Guo, didalhin nyo sa korte yan. Hindi yan ang tamang lugar para prosecute yan, para ipakulong yan. Dalhin nyo sa Supreme Court or dyan sa
Regional Trial Court at magtrabaho kayo dyan sa Senado na hindi inuubos ninyo ang kaban ng bayan sa mga hearing-hearing na yan. Mga useless lang yan. Paano ang mga inayupak, gusto nilang i-connecta si Alice Guo kay Bongo, kay Pangulong Duterte, kay Harry Roque, kay Bato de la Rosa, kay Robin Padilla, sa lahat ng mga PDP laban, gusto nilang i-connecta yan si Alice Guo. Hoy! Paglapag pa lang yan sa Pilipinas. Paghawak pa lang yan ng paghawak ng tinidor para kumain sa Pilipinas, konektado na yan sa ating lahat. Ngayon, sasabihin niyo, siyempre paglapag niya, nagagastos na yan. Magbabayad na yan kung saan-saan, bibili na yan, di konektado niya sa atin. Ang problema dyan, bakit nakapasok sa Pilipinas ang isang espiya? Ngayon, sige, nakapasok na siya sa Pilipinas. Kasalanan ba ng Pangulong Duterte yan na crush niyo siya? Di po ba? Kaya naman mga minamahal kong kababayan, kung patuloy tayong magpapabudol at dito sa mga nabubusog, mga nabubusog na mga opisyales ng ating bayan na patuloy na nakikinabang dyan sa kaban ng bayan na kung saan kinulimbat. Kinulimbat po yung ating mga alagang manok dyan sa likod ng bahay. Pati yung aso ko pinalo, ayun, narinig po ninyo. Ang ibig ko po sabihin dito, hindi po ba kayo napapagod sa mga ganitong mga nanunungkulan? Sabi ni Marcos Jr., 20 pesos ang, sabihin na natin na tinry niya na maging 20 pesos. Sino ba namang ayaw nun? Palagay ko si Marcos Jr., gustong-gusto rin yun, para sikat na naman siya. Isa siyang dakila. Isa siyang Marcos, napababa niya ang bigas. Yung legacy ng kanyang ama ay napatunayan niya, pero wala palang utak. Isipin mo, isa kang magsasaka, gagastos ka, tapos nakapag-produce ka ng bigas, at yung bigas mo, ang puhunan kada kilo, 20 pesos. Tapos sabi ni Marcos Jr., ibebenta ko yan sa mga tao, 20 pesos. Ayun, ang kinalabasan, alam nyo kung magkano? 70 pesos po kada bigas. Lahat po, halos ng bigas na mabibili mo sa market ngayon galing Thailand at Vietnam. At yung mga bigas natin, itong mga komersyanting nangungumersyo, dinadala naman nila sa Japan. Kasi masasarap po ang bigas sa Pilipinas. Hindi po katulad ng bigas sa Thailand tsaka bigas sa Vietnam, yun po, hindi galing Pilipinas. Ngayon, kung totoo itong 250,000 Dabaweños, walang nga, matanong nga kita, Tambaluslos, bakit dyan ka namimigay? Talagang kukunin yan pero hindi ka nila iboboto. Pangarap ka na lang ba, Tambaluslos, nangangarap, Presidente? Alam mo, Tambaluslos, dyan lang sa lugar ninyo, hindi ko alam, sa bagay, mananalo ka dyan sa lugar ninyo Sa Davao nga, nakakapagbigay ka ng 1.2 billion 5,000 in cash! Malupit din tong si Tambaluslos. Gusto yata talagang palitan niya si Wawawi, no? Si Kuya Will. Kaya naman mga minamahal kong kababayan, gumising na po tayo. Umaga na. Magkape ka na. Kaya mga minamahal kong kababayan, marami pong nasunog dito sa pagkakapanalo ni Marcos Jr. Nasunog po sila. Kaya naman, marami pong vlogger na ngayon sumusuporta sa ating Vice Presidente. Ang akala ni Marcos Jr. sa kanya yun. Akala niya, kahit mali na ang ginagawa nila sa gobyerno, pasayaw-sayaw pa rin sila, bagong Pilipinas, bagong muka. Hindi ko na nga naririnig si Michael B. Balita ko, wala na rin kumukuha sa kanya Hindi, in fairness po disclaimer lang po. Si Michael B. po, hindi naman talaga yan kay Marcos Jr. Ninong nga yung anak ni Michael B. Sorry po, Michael B. Andrew He pala, Andrew He. Na ano po ako nalilito po ako sa dalawang yun, Michael B., Andrew E.
Si Andrew pala, hindi naman talaga kanina yan, ha. Sorry po, Sir Michael B, ha. Sorry, Idol. Sorry, Idol. Nasali ka dito. Gamitan mo nga sila ng Sir Michael B, gamitan mo sila ng yung ginagamit mong pang sabon. Sabunin mo nga mga to. Kaya lang, kahit anong gamit mo sabon dito, talagang yung mantika ng gobyerno, yung taba ng gobyerno, yung taba ng Pilipinas, gustong-gusto nila. Kaya naman, itong si Andrew, mabalik po tayo kay Andrew. Hindi po talaga yan kay Bangag. Kaya Madam Inday Sara po yan. Anyway, mga minamahal kong babayan, salamat po. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta at pagsubaybay sa ating mga vlogs. Marami pa po tayong pag-uusapan dito. At patuloy po nating bubuksan ang kaisipan at kamalayan ng mga taong bayan patungkol sa nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Itong si Marcos Jr., itong si Tambaloslos, itong si marami pa po dyan. Kaya lahat po, tandaan po ninyo lahat ng pagmumuka ng mga kongresista at senador na yan na tinalikuran ang tamang pagpapalakad ng mga Duterte. Tandaan po ninyo yan, pag naupo na dyan ang ating Madam Inday Sara sa Malacanang, pag naupo na po dyan, tandaan po ninyo yan, pag sila'y sumisip-sip, sila po'y ating kukundinayin. Kukundinayin po natin sila. Ngayon, mga minamahal kababayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na. At kung nagustuhan mo itong ganitong video, i-press mo po yung like button para kumalat po. Kumalat ang video na ito sa lahat ng mga nabudol. At kung ayaw mo naman ang video na ito, i-press mo rin ang like. At okay lang yun. God bless you all.